Ngayong umaga na ito ay gusto ko pong magtanong sa inyo. Are you satisfied sa buhay mo ngayon na nakamtan mo? Satisfied ka na ba? Okay ka na ba dyan? Nakapagtapos ka ng pag-aaral, satisfied ka na ba? Okay na, no? Parang okay na. Nakapagtrabaho ka, maganda trabaho mo. Medyo parang okay na, no? Amen. Tapos, ikaw mismo, tinawag ka ng Panginoon, parang ang sarap ng buhay. Sarap ng buhay. Pero dahil nandito pa rin tayo sa mundong ito, hindi natin maiwasan na mararamdaman natin ang galaw ng mundo. Hindi natin maiwasan may mga crisis. Buti na lang, langis lang ang tumaas dito, hindi tensyon. Buti na lang, yung langis lang ang nakipagyera sa atin, hindi yung mga missile na kinakaharap natin. Malaking pasalamat pa rin sa Panginoon. Amen. Tayo na mo problema tayo, saan tayo bibili ng langis? Sila na mo problema sila, saan sila magtatago? Puro tayo reklamo, no? Hindi natin nakita yun. Pero ngayong umaga na ito, gusto kong sabihin sa inyo na ang buhay natin bilang isang Kristiyano ay mas satisfying. Amen. Living a life with God is more satisfying. Amen. Ang mabuhay tayo kasama ang Panginoon, kasama ang Diyos, ay mas satisfying kung ano man ang naranasan natin ngayon. Amen. Kung ano man ang na-experience mo ngayon, mas satisfying ang buhay. So, in the Bible, in Psalms chapter 63, kung saan si David nasa wilderness, doon niya nakita kung gaano ang buhay niya, kung paano ang buhay niya na mas pinahalagahan pala siya ng Panginoon. Mas satisfied pala ang buhay niya kasi kasama niya ang Lord. Despite sa kanyang situation, nandoon siya sa wilderness, pero siya, iba ang kanyang iniisip, iba ang kanyang mindset. Amen. Tayo, pag nasa wilderness tayo, nakaka-experience tayo ng wilderness, nakaka-experience tayo ng kawalan, nakaka-experience ka ng loneliness, kasi nasa wilderness ka eh. Walang ibang nakakaalam sa buhay mo kundi ikaw lang. Ang sabi natin sa sarili natin, ba't parang ako na lang ang mag-isa? Wala na ba talaga akong katuwang? Amen. So nandun sa part na yon si David, at habang inaaral ko po siya, dalawa pong pwedeng basihan kung bakit nandun si David. Unang-una, si King Saul, yung inggit ni King Saul sa kanya, dahil inaappoint siya na king, nagkaroon ng jealousy, at gusto siyang ipapatay ni King Saul, kaya umalis si David. Kaya napunta siya sa area na yan, nandun siya sa kawalan, nagtatago si David. Or, ayon sa mga ibang mga Bible scholar, pwede rin na itong time na ito, nandun si David, lumayas si David, gawa ng pag-rebellion sa kanya ng kanyang anak na si Absalom. Na kung saan inagaw ni Absalom ang kaharian. Pinalitan siya ni Absalom at ganun din, natakot din si David. At umalis siya sa kanyang bayan at napunta siya sa wilderness ng Jordan. Sa wilderness ito, sa kawalan na ito. Sometimes in our lives, na-experience natin na nasa wilderness tayo. Nasa dry season tayo. Sino naka-experience ng dry season? Sino naka-experience ng wilderness? Yung bang tipong kahit na may skill ka naman, anong i-skill mo nasa wilderness ka? Kahit na ano pang boost ng talento mo, kung nasa kawalan ka naman, hindi mapapakinabangan yan. Kahit na anong talino mo, pag nasa wilderness ka, hindi mapapakinabangan yan. Kundi ang lagi mo na lang iniisip, ligtas kaya ako dito? Saan kaya ako kahanap ng pagkain dito? Amen. Nasa sitwasyon ba tayo ngayon na iniisip natin na kung saan tayo kukuha ng kakainin natin? At itong time na ito rin yung naranasan ni David. Na kung saan na-experience niya ang gutom, na-experience din niya yung uhaw, na-experience din niya yung loneliness, at na-experience din niya yung pagkakaroon ng nag-iisa na lang siya, ba't parang wala na akong kasama, sa dami-dami kong kawal, bakit ako nandito ngayon sa kawalan? Yung tipong nandoon siya, tumataka siya, at napunta siya doon sa kawalan. Minsan dito, no, sa ating mga tao, minsan dahil sa gusto natin takasan yung ating realidad, gusto natin takasan ang mga problema, mas lalo tuloy tayong nagugutom, mas lalo tuloy tayong napupunta sa chaos. Amen. But remember,
na si David nakilala na ng Panginoon. Bago pa man si David naging hari, bago pa man si David inappoint na isang hari, sinamahan na siya ng Panginoon. Amen. At naniniwala ko dito na tayong lahat ay simula pa ng bata pa tayo sinamahan na tayo ng Panginoon. Inanoint si David ng Lord, inanoint siya bilang maging isang hari. Amen. At remember, naalala ko habang inaaral ko siya, ako pala ay hindi lang tinawag nung malaki na ako. Kundi nung bata ka pa lang, tinawag ka na. Sino dito yung naka-experience ka magpa-dedicate ng anak mo? Meron dito, in-appoint ka na nung bata ka pa lang. In-anoint ka na ng pastor nung bata ka pa lang. You are the appointed one. Pero hindi kasi kay Buloy. Ibang pag-appoint yun. Nung bata ka pa lang, in-anoint ka na, in the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit, doon pa lang kasama mo na si Lord. Kaya dapat malaman natin na habang nandun tayo sa sitwasyon na walang kawalan, dapat mas matindi ang ating pagnanais na makasama natin ang Panginoon. Amen. Amen. So, si David nasa wilderness, naramdaman niya ang uhaw. Pero mas matindi ang kanyang naramdaman. Hindi physical na uhaw, kundi ang kauhawan niya sa presensya ng Panginoon. Amen. Sino dito yung naka-experience ka na uhaw ka, marami kang hinahanap, gusto mong makakamtan ito, gusto mong makabot ito, maghanap buhay muna tayo ngayon kasi meron tayong hinahabol. Pero remember na ang physical na paghahabol mo, masusumpungan mo sa spiritual na paghahabol mo. Magdidepende kung paano mo hinahabol yan. Tama? Sabi ko nga dito, no one knows our personal and private battles in life. But God does. Walang sino mang nakakaalam sa anumang kinakaharap natin privately sa buhay natin. Tama naman, walang nakakaalam. Pero si Lord, alam na alam ng Panginoon. Bakit sa sitwasyon na kung nasaan tayo, ay minsan nagtatago tayo sa realidad? Bakit pati si Lord pinagtataguan natin? Baliktad si David. The more siya nagtatago sa realidad, the more na ino-open niya kanyang buhay sa Panginoon. And Lord, habang na-experience ko ang kauhawan, mas naramdaman ko ang uhaw ko spiritual sa iyo. Amen? Sabi, tingnan niyo ito verse 1. O God of my life. Ayan. Sa ibang translation sabi niya, O God, my God. Ayan. O God of my life, I'm lovesick. Sinong na lovesick na dito? Biblical pala yung lovesick. I'm lovesick for you in this very wilderness. In this very wilderness. Nasa wilderness si Lord. Ay si David. Pero mas naramdaman niya ang pag-ibig ng Diyos. Mas naglulong siya sa pag-ibig ng Diyos. Napansin niyo ba yon? Na kung saan nasa wilderness tayo, iba ang nilalabsik natin. Bakit hindi niya ako naintindihan? Para sa kunting bagay lang, mag-i-emote na siya ng ganyan. Lumayas ka ngayon sa bahay at ang gusto mo, suyuin ka niya. Pero si David, iba. Umalis po ako doon. Kaya lang, Lord, nung umalis ako, naramdaman ko yung pag-ibig ko sa iyo. Yung pagmamahal mo sa akin. Ang tawag na sabi, gimingaw ko, Lord. Namiss ko yun, Lord, yung pagmamahal mo sa akin. Dito sa wilderness. I thirst with the deepest longing to love you more. To love you more. Habang nasa kawalan, mas gusto pa niyang mahalin ng todo si Lord. Napaka-hypocrite naman ito. Nasa kawalan siya, pero mas gusto niyang mahalin pa ng todo ang Panginoon. Iba tayo mag-isip. Lord, kung talagang ikaw yan, bakit mo ako hinayaan dito? Si David, iba. Lord, habang nandito ako, mas naglulong ako sa pagmamahal mo. And then, ang pagmamahal ng Diyos kay David, di lang basta pagmamahal. Layon, kaya mong patayin. Si Goliath, kaya niyang patumbahin. Dahil naramdaman niya ang pag-ibig ng Diyos sa buhay niya. Sa madaling sabi, ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ni David, alam niya na kaya niyang gawin dahil lang sa pag-ibig ng Diyos sa kanya.
Secure siya sa part na yon. At ang pag-ibig pa lang ng Diyos nakapag-satisfy kay David. Dapat maramdaman natin yung umaga na ito na tayo inibig ng Panginoon. Dapat masatisfy tayo doon sa pag-ibig ng Panginoon sa atin na ano pa man ang struggle sa buhay natin, anong pa man ang pinagdadaanan natin, mas malawak pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Mas malaki ang pag-ibig ng Diyos in time na nasa wilderness tayo. Kasi pag nandun tayo sa masarap na buhay, madali lang magsabi na, Lord, mahal mo talaga ako. Pero what if dadalhin tayo, hayaan tayo ng Panginoon na makaranas ng dryness, ng drought, nandun tayo sa uhaw na uhaw ka na. Paano pag nakaramdam tayo doon? Kaya pa ba natin sabihin na, Lord, habang nandito ako, mas minamahal kita? Nandun pa ba tayo sa area na yon? Why? Alam ni David na living a life with Him, with Jesus, or with Lord is more satisfying than everything na kanyang na-experience, na kanyang naranasan. Napatay niya si David, kaya niya ipagmayabang yon. Napatay niya ang mga leon, mga ano pa man mga lumalapas sa kanyang mga tupa, kaya niyang napatumba niya yun, pwede niya ipagmayabang yon. Pero hindi niya kaya ipagmayabang sa harap ng Panginoon. Dahil alam ni David na ang lahat ng mga yon, gawa lang ng Panginoon. Gawa ng pag-ibig ng Lord sa kanyang buhay. Kapatid, gusto kong sabihin sa iyo ngayon, maliit man na tagumpay o malaki na tagumpay, lagi nating tatandaan na hindi natin makakamtan yan kung wala ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Kung kailan nagtaasan ng langis, doon namin gusto maligo ng mga ilog. Kada picture, nagtaas na naman. O sige, saan tayo maliligo? The more na nagtataas, the more palayo ng palayo pinupuntahan. Samantalang iba nag-aalala. Nakapila doon sa gas station. Nagpakarga full tank, hindi naman umaalis. Nag-gets yun? In times of need, nagkukumahog sila. Ikaw, in times of need, mas lalo mong binibitawan yung mga blessing ng Panginoon. Doon nakikita na hindi nagkulang ang Panginoon sa buhay natin. The more na na-experience nilang kauhawan, si David, iba. Lord, simula nung nandito ako sa wilderness, na-miss ko yung pagmamahal mo. In verse 3, I think verse 3, verse 4, hanggang verse 5, Lord, na-miss ko yung pagpasok ko sa sanctuary. Ramdam ko yung presensya mo. Kaya nagtataka ako sa mga tayo na hindi ganun ka sigasig na magsimba. Siguro hindi pa natin na-realize na hindi pa natin na-experience na yung pagpasok pa lang, ramdam mo na yung presensya ng Panginoon. Every Sunday, pag hindi ka makapag-church, hindi ka mapakali. Kasi namimiss mo yung presensya ng Panginoon. Habang nasa worship pa lang, sabi ko nga kahapon doon sa worship team, sabi ko, nangingilabot ako sa worship. Matagal na naman natin kinakanta yan. Sabi ko, nangingilabot ako. Hindi naman ako nasi-CR. Pero nangingilabot ako. Sabi ko, iba ang presensya ng Panginoon sa loob ng sanctuary. Amen. Sa loob ng church, iba ang presensya ng Panginoon. Pag pumunta ka sa Deka, dahil ginawa na ng prayer house yung bahay doon, pagpasok mo doon, iba yung mararamdaman mo Iba yung presensya na mararamdaman mo, kakaiba. Sabi ko, ito yung presensya na hindi dapat ma-miss ng kahit na sino pa man. At sabi ko, kaya siguro sinulat ni David to. Meron siyang naramdaman nung time na ito na nasa wilderness siya. Amen. So, despite dun sa naranasan ni David na nasa wilderness siya, nasa kawalan siya, this is the question. How does God satisfy David's life? Or how God satisfies our life? Even though nasa wilderness tayo, nasa dry season tayo, nasa kawalan tayo, nasa needy part tayo ng ating mga buhay. Paano sinatisfy? Ito lang Ito lang yung question ko Lord, paano mo nasatisfy si David? Bakit hindi kanya nabitawan? Kasi tayo mga taong likas sa atin na pag nandun tayo sa sitwasyon na parang hindi na natin kaya, binibitawan na natin si Lord Lord, wala kaya Lord, ba't hindi mo ko tinulungan, Lord? Iniwan mo na lang ako basta-basta dito, Lord. Para ka lang kanta na lagi ka na lang umiiyak. Sana, gano'n na lang. Sana mapakanta si Lord na lagi ka na lang umiiyak. Wala kang ibang hinahanap kundi ako lang.
Grabe yun. Why does God satisfy? How does God satisfy our lives? Unang-una, number one, God satisfies our life through His steadfast love. Ganun lang kasimple. Yung pag-ibig ng Diyos na hindi nagbabago, yung pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw, yung pag-ibig ng Diyos na loyal na pag-ibig ng Diyos sa atin. Steadfast love. Ang sabi dito, ang pag-ibig ng Diyos is better than life. Anong sabi ni David? Verse 3? For your tender mercy means more to me than life itself. Sabi ng ibang translation, ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon, mas higit pa kaysa buhay ko. Amen. Higit pa sa buhay ang pag-ibig mong wagas. Yun yung ganong ka-translation. Higit pa ang pag-ibig mo sa buhay ko. Hindi magkasya sa isipan ko yon. Higit pa ang pag-ibig mo kaysa buhay ko. Gaano ba ka-precious ang buhay mo? Sa madaling sabi, kung gaano pa man ka-precious ang buhay mo, mas precious pa ang pag-ibig ng Diyos. The steadfast love of God. Anong sabi niya dito? Lamentation, sabi niya dito, steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never come to an end. Anong sabi? They are new every morning. Grabe yun. New every morning. Sa madaling sabi, yung naranasan mong pag-ibig kahapon, iba ang mararanasan mong pag-ibig ng Diyos ngayon. Kaya lang ang Diyos na pinaglilingkuran natin, yun yung Diyos ng excellence. Yun yung Diyos ng acceleration. Hindi po pwede na ang pag-ibig ng Diyos kahapon, ibibigay niya pag-ibig sa atin ngayon mas mababa kaysa dun sa kahapon. Ang pagiging loyal ng kanyang pag-ibig, hindi niya pinababa ang kanyang standard para sa atin. Amen. Sabi ng Psalms 136 verse 1, sabi niya, give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. Nung sinabi ng Lord na mahal ka niya, forever yon. The question is, nung sinabi mong mahal mo si Lord, whether. Lord, mahal kita, pero whether. Kung ikaw, Lord, nagmahal ka sa akin, forever, ikaw, pagmamahal ko sa iyo, whether. Mahal kita, Lord, pero depende. Pwede, pero depende. Pero, for His steadfast love. Ang sarap nitong na to. Habang nasa wilderness habang nasa kawalan, sabi ni David, Lord, na-miss ko yung pag-ibig mo. Yung pag-ibig mo na higit pa kaysa buhay ko. Paano na lang, kung ganun tayo mag-isip, kung ganun tayo, paano natin i-take yung love ng Panginoon? Na Lord, mas malaki pa yung pag-ibig mo eh. Mas mahalaga pa ang pag-ibig mo kaysa buhay ko. Sa pamilya namin, wala kami mga matinong income ngayon, walang matinong project, pero Lord, ang pagmamahal mo, mas mahigit pa kaysa ano man ang meron kami. Pasensya ka na, Lord, di mo na ako mag-church ngayon kasi may hahabulin lang akong bayarin ngayon, Lord eh. May habulin lang ako, may kukotahin ko lang. Pasensya ka na, Lord ha. Naintindihan mo naman ako kasi Diyos ka ng pag-ibig. Sounds biblical, but not scripture. Parang ang sarap pakinggan. Nakakakilig. Mahal mo naman ako, Lord. Ayan din yung mga ginagamit minsan sa mga kabataan. Kung mahal mo ko, patunayan mo. Kiss mo ko dito. Ganun naman yan, di ba? Why? Minimeasure natin yung pag-ibig dun sa kanila magiging action. Ang pag-ibig nila, minimeasure natin sa kanilang action. Pero si David iba. May ginawa na si Lord sa kanya, kaya napatunayan niya ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Batang-bata, kayang pumatay ng Goliath. Batang-bata, kayang bukahin yung bunganga ng oso, ng leon, ng tigre. Batang-bata pa lang yun ha. Hindi pa ba niya napatunayan na mahal siya ng Panginoon?
Nung papatay na siya, hindi pa siya tinamaan. Hindi pa ba pagmamahal ng Panginoon niya? Nung namuntikan ka na madisgrasya, hindi ka natuloy na madisgrasya, hindi ka pa ba mahal ng Panginoon na yun? Mas importante ka sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 2, through His presence or sa presensya ng Panginoon, which is the rich feast, yung piyesta ng mga mayayaman, kakaiba. Satisfied ka. Pag kumain ka, bundat-bundat talaga. Kumbaga, hindi ka bibitinin. Sa presensya ng Panginoon, hindi ka niya bibitinin. Amen. Nabanggit ko nga kanina sa mga nakabalangkasan ko. Nabanggit ko sa kanila. Sabi ko, halos pare-pares lang yung mga natin. Mga nakikita natin sa verse na ito kung paano naging satisfy ang buhay ni David. Paano sinatisfy ni Lord. No? Unang-una, sinatisfy si David sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Dapat makuha natin yon na ang pag-ibig ng Diyos kayang mag-satisfy sa ating buhay. Pangalawa, through His presence. Yung presence na hindi nagkukulang. Verse 5. Ano ang sabi ng verse 5? I overflow with praise when I come before you. For the anointing of your presence satisfies me. Like nothing else. No. So madaling sabi, parang dinescribe yan as pumunta sila sa banquet ng mga rich people. Pagka ang rich people magkaroon ng banquet, sobra-sobra talaga yan. Lavish talaga yan. Sobra-sobra, lavish. So, labis talaga yung pag nabusog ka na, masyaron ka pa. Satisfy ba? Yung tipong nandito ka sa church, ang sabi nga niya, Lord, na-miss ko yung pagpasok pa lang sa sanctuary mo, punong-puno na ng presensya mo. So doon pa lang sinatisfied na si David through His presence. Yung presensya pa lang ng Panginoon, sapat na, heaven na. Bakit ako mag-worry na nasa wilderness ako samantalang sa presensya mo, heaven na? Your presence is heaven to me. Yun pa lang, sapat na Lord. Kahit na nasa wilderness ako, kaya lang na-experience ko yung presensya mo na kaya mag-satisfy ng spiritual ko, kaya mag-satisfy everything my worries. Lahat ng naging worry ko, Panginoon, isasatisfy ng presensya mo. Sa may naana, Lord. Ano ba talagang meron dyan, Lord? Kayang isatisfy ng Panginoon lahat ng pangangailangan mo through His presence. Sinatisfy ba si David? Satisfy si David. Bago siya lalaban, nagpipray siya sa Panginoon. Nakikipag-meet siya sa presence ng Panginoon. Amen. Si Jesus, bago siya nagpagaling, meron munang meeting sa Panginoon. Yung presensya ng Panginoon, lavish. Yung presensya ng Panginoon nag-overflow sa kanilang mga buhay. At yun yung nararamdaman ng mga tao. Kaya nga gusto siyang ipapapatay kasi kakaiba siya. Dahil kasama niya ang Diyos. Alam mo kung bakit ka tinitira ng mga kaaway? Kasi matindi ka. Nararamdaman kasi nila ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Kaya gusto nilang patayin ang alab mo sa paglilingkod sa Panginoon. Habang nagmi-meeting kami, magpi-15 years na ang Vision Church. Natawa ako, sabi ni Dad, 15 years na dong yung church. So, mag-testify kayo kasi kayo lang yung 15 years na nandito. Sabi ko, kami na lang palang natira sa 15 years. Simula umpisa hanggang ngayon, nandito pa rin kami. Why? Naramdaman namin ang presensya ng Panginoon at satisfied ka kami doon. Hindi naman kami ganun kayaman. Wala naman kami yung maraming pera. Prayer meron, pera wala. Habang nananalangin tayo sa Panginoon, the more na naglilingkod tayo sa Panginoon, the more na nagbo-volunteer tayo sa kaharian ng Panginoon, the more na experience natin ang presensya ng Panginoon.
Amen. Sinatisfy ng Lord sa pamamagitan ng kanyang presensya. Yung presensya na hindi pa bitin-bitin, kundi sobra-sobra. Amen? Dapat nandoon tayo sa part na yun na kaya mong harapin ang lahat ng mga bagay dahil nasa presensya ka ng Panginoon. Kaya mong harapin ang lahat ng bagay kasi nandun tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Amen. Dapat i-possession natin yung ating mga spiritual life na kaya nating manindigan sa anumang situation natin dahil alam natin ang position natin spiritually sa Panginoon. Amen. Our spiritual position must be clearer than our current situation. Kasi kung maliwanag ang current situation mo ngayon, malabo ang spiritual position mo. Kung si David, wala siyang ganitong mindset na mas klaro ang kanyang spiritual possession, kung nasa wilderness siya, kaya ibiblame niya si Lord. Tinawag mo ba ako para lang ma-experience ko yung wilderness na ito? Tinawag mo ba ako para hantingin lang nila? Kaya lang iba. His spiritual possession is clearer than his current possession, current situation. Ano man ang nasa kanyang sitwasyon ngayon, mas maliwanag ang kanyang spiritual possession. Ano bang spiritual position niya? Mahal ako ng Panginoon. Ang presensya ng Panginoon nasa sa akin. Klaro sa kanya yon. Walang pagdadebatihan doon. Why? Ultimo yung kauhawan niya, hindi naramdaman man niya ang kanyang physical na kauhawan, pero ang sabi niya, mas naramdaman ko yung spiritual na kauhawan ko sa iyo. Alam niya yung position niya. Kung ang physical ko is nangangailangan ng physical na water, ang spiritual ko nangangailangan din ng spiritual na water. Jesus is the water of life. Nalala niyo yung Samaritana na nag-iigib? Once na uminom ka sa tubig na ibibigay ko sa'yo, hindi ka na mauuhaw pang muli. Naintindihan ni David yon. Doon pa lang kay David, naintindihan na niya yon. Kung iinumin ko ang tubig na ito, nauuhaw ako sa tubig ng Panginoon. Anong pa man ang pagdadaanan ko, wala nang epekto sa akin yan. Sabihin mo sa katabi mo, ano man ang pagdadaanan mo, wala nang epekto sa iyo yan. Kasi klaro ang posisyon mo spiritually. Dapat klaro yung ating posisyon. Amen. Pangatlo, last. Through His protection and safety. Or ang sinabi niya dun sa verse 7, the shadow of your wings. The shadow of your wings. Ano sabi ng 7? I lie awake each night thinking of you and reflecting on how you help me. Sarap nun. Like how you help me like a father. I sing through the night under the splendor shadow or under the shadow of your wings. Sa ibang translation. Sabi niya dito, offering up to you my song and of delight and joy. So, protection. The shadow of the wings. Nakita nyo ba yung mga sisiw ng mga inahin? Na kung saan pag may panganib, pag may mga igil na dumadaan doon, pag may mga uwak na dumadaan doon, ang ginagawa niya, hinahanap nila ang kanyang lang nanay. At magtatago sila doon sa pakpak ng kanilang nanay, nasa loob. At pag nandun na sila sa loob, secure na sila. Pag taglamig, ganun din. Pag nahirapan sila sa sobrang lamig, yayakapin lang sila, nandun lang sila sa ilalim ng pakpak ng kanilang nanay. Parang ganun ang sitwasyon natin pagkasama natin ng Panginoon. Pag nabuhay tayo kasama ng Panginoon, ano pa man ang dadaanin natin, hindi tayo matatakot kasi tayo ay tutulungan ng Panginoon at tayo poprotektahan ng Panginoon. Itatago niya tayo sa kanyang pakpak. Or sabi nga nila, tayo ay yayakapin ng kanyang mga kamay. Amen. So doon pa lang, si David satisfied na.
Ngayong umaga na ito, gusto kong malaman ninyo na kung saan tayo naroon ngayon, anumang sitwasyon ng buhay natin ngayon, gusto kong sabihin sa inyo na seek the presence of the Lord and you will be satisfied. Feel His love, seek His presence. At ilaan mo yung buhay sa protection and safety ng Panginoon. Ilaan mo ang iyong buhay sa safety nest, sa presensya ng Panginoon, sa piling ng Panginoon, sa pamamagitan ng ano. Kasi kahit gaano pa man, kahit na maprotektahan ng inahin ang sisiw hanggat hindi siya uuwi doon at hindi siya babalik doon, hindi siya sisilong doon, hindi siya mapoprotektahan. Amen? Kung nandiyan ka man sa sitwasyon ngayon na kailangan mo ng protection, kailangan mo maging safety, you need to go back. Go back to the Lord. Ano bang mas malinaw? Ang sitwasyon mo ngayon o ang spiritual possession mo kay Lord? Dapat yung spiritual possession natin, mas maliwanag yon kaysa ano pa mang sitwasyon natin ngayon. Mahirap man ang sitwasyon mo, nasa bababang sitwasyon ka man o angat ka man ng sitwasyon, nakakatakot din po yun. Minsan, ang success na hindi mo kayang i-handle, makakalimutan mo rin si Lord. Ika nga nung mga video, Lord, payamanin mo ako. Pero wag naman sobra, baka makalimutan kita. Pero wag mo naman akong pahirapan ng gusto, Lord. Baka hindi rin ako makapaglingkod sa iyo ng maayos kasi mas naghahabol ako. Yung tama lang, Lord. Kaya lang yung tama sa Panginoon, sobra-sobra na para sa atin. Tama lang kay Lord yon, pero sa atin sobra-sobra na yan. Amen? Let your spiritual possession outshine your current situation. Kung mas clear yon, dapat mag-outshine siya sa ating sitwasyon. Kahit na nasa sitwasyon tayo, positive pa rin. Positive pa rin. Amen. Kahit na matindi ang pinagdadaanan mo ngayon, nasa pinagdadaanan tayo ngayon, nakakawalan, ting positive pa rin. Kasama natin ng Diyos. Dapat mag-outshine pa rin ng ating spiritual. Kahit na naghihirap man tayo ngayon, huwag mong pakawalan. Kung nasa ministry ka man, huwag mong ipagpalitan. Actually, kahapon, si Daniela, nandito si Daniela, tinawagan sila bigla nung mag-ano sa kanila, tawag kasi ng Dan, mag-assess sa kanila. On the spot tawag, kailanganin daw, may practice sila. Nagdadalawang isip siya. Sabi ko sa kanya, unahin mo kung ano yung una mong naging appointment. Hindi yun dahil sa mas mahalaga sila or mas mahalaga si Lord, kundi para sa iyo na maninindigan ka kung ano yung tama. Kasi in the first place, yung sa kanila, schedule na lang. Sila nag-cancel sila, okay lang sa inyo. Pero kayong mag-cancel kayo, hindi okay. So, habang nag-chat siya ng gano'n, sinabi niya lahat. Natawa ko doon sa message, sabi niya, paano kung wala kami? Paano kung nag-outing kami? So, walang nagawa yung assessor nila. So, sabi ko, basta manindigan ka lang kung ano yung sa tingin mo tama or nasaan ka man ngayon sa sitwasyon mo. Dapat makikita nila yon na may paninindigan ka. Let our spiritual possession outshine our current situation. So, kailang hindi tayo makapag-outshine kung wala naman tayong possession sa spiritually. Ano bang spiritual possession mo ngayon? Okay pa bang prayer life natin? Okay pa bang ating devotion? Okay pa ba tayo sa life group? Nakapag-attend pa ba tayo ng life group? You have a position. Lord, naglilingkod ako sa iyo. I have a right, Lord, na makonquer ko lahat ng mga pinagdadaanan ko ngayon. In conclusion, kahit na nasa sitwasyon tayo na feeling natin na mag-isa lang tayo, katulad ni David. Mag-isa lang si David. Huwag nating kakalimutan na ang Diyos ay kasama natin anumang sitwasyon sa buhay natin. Nasa kawalan, nasa wilderness, si Lord, walang dahilan, walang wilderness kay Lord. As long as nakasama mo si Lord, kasama mo na si Lord. Amen. Katulad nga ng sinabi ko sa kanina, nung bata ka pa lang, inanoint ka na, kasama mo na si Lord. Kaya wag mong sabihin na hindi mo kasama ang Panginoon. Sabi nga dun sa Psalms chapter 23, do I walk
the valley of death, di ba? Kahit lumakad pa man tayo doon, basta't kasama natin ng Panginoon. Anong kinakatakutan mo? Anong kinakatakutan mo? Amen? Wala dapat tayong kinakatakutan. Lagi nating tatandaan, living a life with God is more satisfying. Kung satisfied ka na ngayon sa buhay mo, try mong mamuhay. Try mong mamuhay kasama ang Panginoon. Mas masasatisfy ka. Mas masasatisfy ka. Ika nga ng Bible na hindi porket naging Kristyano tayo, hindi porket kasama natin ang Diyos, hindi natin pagdadaanan ng mga bagay na yan. Si David, bata pa lang, kasama na niya ang Diyos, naniniwala na siya sa Diyos, pero naranasan pa rin niya yan. Amen? Tayo, maging matatag tayo dahil mas nakikilala natin ang Panginoon. Pwede po ba tayong tumayo lahat? Minsan nararanasan natin yung mapagod tayo, nauhaw tayo, nagugutom tayo. Minsan nakakalimutan natin si Lord. Mas nangingibabaw yung desire natin, physical desire natin, flesh natin. Pero wag mong kakalimutan na ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, kailanman hindi nagmamaliw yon. Nung sinabi ng Lord na minahal ka niya, nung sinabi ng Lord na minahal niya tayo, kahit ano pa man ang mangyari, mahal ka ng Lord. Kaya kanyang ipaglaban hanggang sa cross ng Kalbaryo? Ngayon pa kaya na binigay mo na ang buhay mo sa Kanya, hindi Kanya kayang ipaglaban? In-offer mo yung buhay mo sa Kanya, naglilingkod ka sa Kanya. Ikaw na nandito ka ngayon nakarinig ng message na ito, gusto kong sabihin sa iyo, kapatid, na lahat tayo may pinagdadaanan. Pero lahat din tayo, ang Diyos na pinaglilingkuran ay isa lang. Kung kaya nila, kaya mo, kaya nating lahat. Huwag mong isipin na nag-iisa ka. Kasama mo si Lord. Balik ka sa Kanya. Remember na mahal ka ng Panginoon. Ilang pagkakataon na ba na sinave ka ng Panginoon? Ganun Kanya kamahal. Tinaningan ka na? Anong sakit nang dumaan sa'yo? Nakailang balik ka na sa ospital? Pero ang pag-ibig ng Diyos, hindi nagmamaliw yun. Lagi mo tatandaan na ang presensya ng Diyos sa saan mang area tayo naroon, dapat maramdaman natin. At naniniwala ako na itong area na ito, itong lugar na ito, binalot ito ng presensya ng Panginoon. Once na papasok ka dito, mararamdaman mo presensya ng Panginoon. Precious presence ng Panginoon yon. Amen? Every Wednesday, iba ang presensya ng Panginoon dito. Laging bago. Araw-araw, laging bago ang presensya ng Panginoon. And then, lagi mong tatandaan, kahit napagdaanan mo yung mga yan, ang protection at ang safety mo na kay Lord. Na kay Lord. Hallelujah. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? So ano ba ang dapat natin gawin para ma-assure natin na kasama natin ang Diyos? Unang-una, accept. Tanggapin natin na hindi natin kaya mag-isa. Tanggapin natin na tayo nagkamali, tayo makasalanan. Hindi natin kaya mag-isa, hindi natin kayang iahon ng ating sarili sa anumang sitwasyon. Pangalawa, believe. Maniwala ka na kaya ng Panginoon. Ano man ang hindi mo kaya. Maniwala ka kay Lord sa kanyang ginawa. Pangatlo, confess. Sabihin mo kay Lord, magsumbong ka kay Lord. Lord, di ko na kaya talaga. Ginawa ko ng lahat, Lord. Pigang-piga na, Lord. And then declare that only God can do. Si Lord lang ang makakagawa. Si Lord lang makakaayos. Si Lord lang makakapag-restore sa iyo sa oras na ito. Are you ready? Tanggapin mo si Lord sa buhay mo. Accept.
Believe, maniwala ka na siya ay namatay at nabuhay na muli. Then confess all your sins, lahat ng mga pagkakamali mo, and then declare that Jesus is Lord in your life. Amen? Think wala namang mga first-timer dito. Manalangin tayo sa Panginoon na, Lord, ano man ang pinagdadaanan namin ngayon, kayang-kaya ng baguhin ng Panginoon yan. Amen. Ano pa man ang darating ng mga pagsubok sa buhay natin, hindi tayo matitiklop. Ano pa man ang pagsubok sa buhay natin, hindi na tayo mawawala ng pag-asa dahil ang Diyos mismo, siya mismo ang tutulong sa atin. Amen. Amen. Are you blessed? Hallelujah. I pray to the Lord na lahat po tayo ay makatanggap ng pagpapala sa Panginoon, ng tunay na kapahingahan, presensya ng Panginoon, pagmamahal ng Panginoon, maramdaman mo. Gusto kong ibahagi din sa kaibigan, kapamilya na nandun sa sitwasyon ngayon ng kawalan na meron akong Diyos na pinaglilingkuran na kayang harapin ang mga pinagdadaanan mo ngayon. Kaya kanyang tulungan, kaya kanyang protektahan. Ngayong darating na Sunday, sabihin mo sa kanila na i-meet natin ang presensya ng Panginoon sa lugar na yon, sa Vision Church. Presensya ng Panginoon, laging bago everyday. Amen? Maraming salamat po, Panginoon, sa umaga na ito. Papurit pa sa salamat, ibabalik ko po sa inyo, Panginoon. Ano pa man, Panginoon, ang katagumpayan ng aming mga buhay, wala kami may pagmamalaki kundi ang presensya mo lang na aming naramdaman ang overflow. Ang safetyness namin, hindi dahil sa magaling kami, kundi ganun mo kami iningatan, Panginoon. Kung paano mo kami proteksyonan sa ibang mga lugar, gera na dito, gera doon, ano pa man ang mga nangyayari, but Lord, nandito pa rin kami sa safetiest place, Lord God, kung nasaan man kami ngayon. Maraming salamat po sa biyaya mo, sa pagpapala na binigay mo sa iyong mga anak. Ikaw, Panginoon, ang magtalaga sa bawat isa. Anoint mo sila, Panginoon, at iparamdam mo sa kanila, ipa-experience mo kanilang yung pagmamahal. At ang sino man dito, Panginoon, ang naranasan na yung pagmamahal, i-remind mo sila na nandiyan ka lagi na nagmamahal sa iyo. Ano pa man ang kanilang mga sitwasyon, hindi nagbabago ang pag-ibig mo sa kanila. Hindi nagbabago ang presensya mo. Anytime, Lord, we can go back to your presence, Lord God. Your presence, Panginoon, na nakakapag-satisfy na aming mga buhay. Maraming salamat, dahil naniniwala kami na ang buhay na kasama ka ay mas satisfying, Panginoon, para sa aming mga buhay. Mas mahalaga ka, ang pag-ibig mo ay mas mahalaga sa aming mga buhay. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa pangalan ng Jesus. Amen and amen.